There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi nito, nilabag ang one-year bar rule o yung utos ng saligang batas na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, hindi nito inaabsuelto ang bise sa mga reklamo. Ang desisyon ay bahagi lamang anila ng katungkulang tukuyin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, Emil, unanimous nga naging desisyon ng Korte Suprema sa pagsasabing unconstitutional o labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 13-0, idineklara ng Korte Suprema na null and void o walang bisa ang fourth impeachment complaint na nirefer sa Senado. Nag-inhibit o hindi bumoto si Associate Justice Benjamin Caguioa habang nakalive naman si Associate Justice Filomena Sig. Dalawang pinunto ng Korte. Una, ang fourth impeachment complaint ay labag sa one-year bar rule ng konstitusyon kung saan isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Tinukoy ng Korte ang naunang tatlong impeachment complaint na hindi inaksyonan ng Kamara. In-archive kaya dismiss daw ang turing dito. Sinabi sa desisyon ng Korte Suprema na ang one-year bar rule ay naging epektibo simula nang i-dismiss sa mga reklamo. Kaya maaari lamang mag-file muli ng impeachment complaint laban kay Duterte sa February 6, 2026. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. Number 1, it said that the Articles of Impeachment, which was the fourth complaint, violated the one-year period ban because there were 3 complaints that came ahead of it. And although Congress was able to include it in the order of business, it did not refer it to the proper committee within the 3 days because they had to adjourn. So the Supreme Court said that they archived it, and as a result, it was terminated, therefore deemed dismissed. Pangalawa, labag din daw ang fourth impeachment complaint sa right to due process ng bise. Nilitanya ng Korte ang mga due process requirements sa impeachment procedure. Dapat daw ipinamahagi sa lahat ng mga kongresista ang mga ebidensyang sumusuporta sa Articles of Impeachment. At dapat nabigyan sila ng sapat na panahon para makapagpasya kung susuportahan ito o hindi. Dapat din daw sapat ng ebidensya para patunayan ang mga alegasyon. Dapat bigyan ng pagkakataon ng akusado na maipahayag ang kanyang panig bago i-transmit sa Senado ang reklamo. Due process or fairness applies during all stages of the impeachment process. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Dahil null and void ang impeachment complaint, hindi raw nakuha ng Senado ang jurisdiction dito. Paglilinaw ng Korte Suprema, hindi raw nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Hindi raw nagpapasya ang Supreme Court kung dapat bang maalis sa pwesto ang isang opisyal, pero meron itong katungkulang alamin kung nasunod ang prosesong itinatakda ng saligang batas. Alam mo, Emil, ayon sa Korte Suprema, ay maaari pa naman daw maghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Pero immediately executory na raw ang desisyon nito. Yan muna latest mula nga dito sa Korte Suprema sa Maynila. Emil. Maraming salamat, Salima Refran. Nang aprubahan ng plenaryo ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, na-archive ang 3 naunang reklamo na nakahain sa Kamara.
Itong naging basihan ng Korte Suprema sa pagdeklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa dokumentong nakalap ng GMA Integrated News Research, makikitang December 2, 2024 ang nakastamp na petsa nang inendorso ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. December 4, 2024 naman ang second complaint at December 19 naman ang ikatlong complaint. Pero hindi na gumalaw ang mga ito matapos niyan hanggang sa umarangkada sa plenaryo ang fourth complaint noong February 5, 2025 kung kailan din na-impeach si VP Sara. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Kabilang sa reklamong nilalaman ng articles of impeachment, ang umano'y maanomalyang paggamit ng confidential funds ng Vice-Presidente, pati ang umano'y planong pagpatay sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ang unang tatlong reklamo, ipinag-utos namang i-archive na. Pero sabi sa desisyon ng Korte Suprema, dahil sa ginawang ito ng Kamara, may tuturing na terminated o dismissed na ang unang tatlong reklamo. Dito raw papasok ang one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagsasaad na isang impeachment complaint lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Sabi ng Korte Suprema, nagsisimula ang one-year bar oras na ma-dismiss o hindi na buhay ang isang impeachment complaint. Dahil matuturing na dismiss na ang unang tatlong complaint noong February 5, 2025, hindi raw pwedeng magsimula ng panibagong impeachment complaint ng mas maaga sa February 6, 2026. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Gagawin daw ng Kamara ang lahat ng remedyo para protektahan ang kanilang mandato matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Spokesperson Princess Abante, ang House of Representatives ang tanging may kapangyarihan para magsimula ng impeachment. Dagdag ni Abante, kung papayagan ang pangimasok ng hudikatura sa pagsisimula ng impeachment process, nalalagay anya sa alanganin ng prinsipyo ng checks and balances. Hakbang na politikal na nakaugat sa people's will anya ang impeachment. Hindi raw dapat ito patahimikin ng anumang teknikalidad. Hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema pero pag-aaralan nila ito oras na makuha nila ito. Tumanggi rin muna magbigay ng pahayag sina House Prosecution Panel members Bel Zamora at Lawrence Defensor dahil hindi pa nila nakikita ang desisyon. Hindi pa raw nababasa ng Malacanang ang buong nilalaman ng naging pasya ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang panawagan ng palasyo, igalang ang desisyon ng Supreme Court at ilaan ang tiwala sa ating institusyon. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Reaksyon naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte, ang desisyon ng Korte ay pagpapatibay sa dati na nilang iginit na nakakalas sa konstitusyon ang ika-4 na impeachment complaint. Pinatitibay nila nito ang proteksyon ng saligang batas laban sa pag-abuso sa impeachment process. Nananatili naman nilang handa ang defense team para sagutin ang mga alegasyon sa tamang oras at lugar. Isa-isa nang nahukay ang 3 construction worker na nalibing sa pagguho ng pader sa tinutuluyan nilang barracks sa Tagaytay sa Cavite. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, 3 ang nasawi sa pagguho ng isang retaining wall dito sa Tagaytay City sa kasagsagan ng malakas na ulan kahapon. Ang labi ng 2 sa mga biktima kanina lang nahukay mula sa makapal na putik.
Kahapon pa naghuhukay gamit ang backhoe ang mga rescuer ng LGU, Coast Guard at PNP sa lot ding ito sa Iruhin, Tagaytay City. Hinahanap nila ang mga labi ng 2 construction worker na nasa tinutuluyan nilang barracks nang gumuho ang retaining wall ng kabilang lote. Ang construction worker na si Mark Ivan Iglip ligtas na nadala sa ospital. Ang isa pa niyang kasamahan na si Jose Jeronimo wala ng buhay na nakuha mula sa putikan. Bago magtanghali kanina, nahukay ang labi ng isa pang kasamahang si Armon Panti. Anong mga nakatabon sa kanya, sir? Yung mga bubong ng yero, saka yung lupa, saka biga. Pasado 1:00 ng hapon, ang labi naman ni Felicimo Jeronimo ang nakuha. Sa kabuuan, 3 construction worker ang nasawi. Isa ang ligtas na nagpapagaling sa ospital. Labis ang lungkot ng mga naulila ng 3 biktima. Initially po, ang nangyari ay nagkaroon po ng collapse ng structure, yung wall na retaining wall, nag-collapse, kaya po yung lupa doon sa taas ay gumuho po papunta doon sa site ng meron pong barracks, yung worker naman po sa kabilang property. Tutulong ang Tagaytay City Hall sa pagpapalibing sa mga biktima pati na sa pagbalik ng kanilang mga labi sa kani-kanilang bayan. Makikipag-ugnayan din ang City Hall sa munisipyo ng Silang tungkol sa pananagutang legal ng may-ari ng lote kung saan nagmula ang gumuhong pader. It's a bit tricky, sir, kasi yung nag-collapse na wall is on Silang side. Yeah. Diba, yung nahulugan lang is from the other property which is in Tagaytay. We would have to coordinate again with the LGU of Silang regarding their permits if they were updated and checked accordingly, no? Mel, dumating na rin dito sa Tagaytay ang kaanak ng ilan sa mga biktima, no? At hinihintay na lamang na maayusan ng kanilang mga labi bago sila tulungan ng LGU o Local Government Unit ng Tagaytay para maibalik ang kanilang mga labi pabalik ng kanilang mga lugar. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Winasak ng Bagyong Emong ang ilang bahay nang maglandfall ito sa bayan ng Agno sa Pangasinan. Sa bayan naman ng Kalasyaw, mismong mga residente ang bumutas sa isang dike dahil sa maling akalang mapahuhupa nito ang baha. Ang latest sa probinsya, tinututukan live mula po sa Lingayen ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, sa ngayon hirap pa rin ang signal sa ilang bayan sa Western Pangasinan. Nakikipag-ugnayan ng provincial government sa mga telco. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang clearing operation ng PDRRMO. Binayo agad ng malakas na hangin ng Agno, Pangasinan pagka-landfall dito ng Bagyong Emong kagabi. At kanina, tumambad ang matinding pinsalang iniwan ng Bagyong Emong. Nasira at bumagsak ang bubong ng isang simbahan. Wasak rin ang ilang bahay, establishmento at ari-arian. Nagtumbahan ng ilang poste, kaya nawalan ng kuryente at internet data signal sa lugar. Habang ang ilang barangay binaha. Magdamag ding pabugso-bugso ang hangin at malakas na ulan sa Dagupan City. Habang sa Alaminos City, binuwal ng hangin ng isang puno at ilang poste, kaya nag-brown out sa ilang lugar. Nag-clearing operation na pero brown out pa sa 26 na bayan at syudad sa Pangasinan. Pahirapan din ang linya ng komunikasyon sa bayan ng Agno at mga katabing bayan. Pahirapan kami sa pakikipag-coordinate doon. Actually, yung report nila, yung situational report ay hindi pa kami nakaka-receive dahil walang communication, may power outage. Sa Kalasyaw, nadiskobring binubutas ng mga residente ang isang dike sa paniwalang mapapahupa nitong baha sa barangay Talibao. Pinahinto na sila ng engineering office. Ang pagkaintindi nila, pagka nalagyan nila ng butas yung retaining wall nung sa dike, ay makakatulong mabawasan yung tubig sa kanilang barangay. Pero widespread naman itong pagbaha, halos yung level ng tubig sa lugar nila, sa barangay nila at sa ilog parehas lang. Tinawag namin sa engineering office at pinuntahan sila, pinahinto. Bukod sa barangay Talibao, baha rin sa 23 pang barangay sa bayan. Lampas bahay na ang baha sa mga barangay ng Longos, Lasip, Lumbang at Mangkup. Dahil sa malakas na bugso ng hangin, nagtumbahan ng malalaking puno sa bayan ng Infanta. Nagbagsakan din ang ilang poste ng kuryente.
Kuha naman ito kahapon sa Romulo Bridge sa bahagi ng Agno River. Makikita ang lawak ng baha bunsod ng mga pag-uulan. Emil, maghapon ng maayos ang lagay ng panahon sa probinsya ng Pangasinan. Samantala, sa initial na assessment ng provincial government, aabot na sa mahigit 600 million pesos ang damage sa infrastructure at maging sa agriculture sa probinsya ng Pangasinan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Natabunan naman ang lupa ang dalawang babae sa Baguio City. Rumagasari ng baha sa Cannon Road at maging sa dinarayong Strawberry Farm. Ang latest sa City of Pines, tinutukan live ni EJ Gomez. EJ? Mel, kabilang ang insidente ng landslide at pagbagsak ng mga puno at bato na humambalang pa sa mga kalsada ang nangyari rito sa Baguio City sa buong maghapon. 2 babae ang nirescue ng mga otoridad matapos silang matabunan ng putik dulot ng nangyaring landslide sa kanilang lugar. Mistulang waterfalls ang malakas na ragasan ng tubig mula sa bundok patungo sa kalsada ng Cannon Road. Malakas din ang agos ng tubig sa ilog sa gilid ng kalsada. Ilang puno at bato rin ang humambalang. 6:00 ng umaga kanina, nagka-landslide sa Purok 2 Outlook Drive. Isa sa 4 na bahay na apektado ang tuluyang natabunan at na-wash out ng landslide. Kwento ng may-ari ng bahay na si Bea, madilim pa nang magsimulang pasukin ng baha ang kanilang bahay. Nagising ako, akala ko lang po may gumiba na bahay. Yun po pala lahat, yung buong bamboo po, papunta na sa bahay namin. Tapos yung bahay po na nagiba dyan, dumiretso na din po sa tapat namin. 2 babae naman ang pinagtulungang ilabas sa kanilang mga bahay matapos matabunan. Inilikas naman ang iba pang apektadong residente at ngayon ay nananatili sa evacuation center. Sa Outlook Drive pa rin, tinamaan ang linya ng kuryente nang humambalang sa kalsada ang malaking puno. Nabagsakan din ang isang van. Check ko po sana yung 2 van. Tapos pagkakita ko po dito, may bagsak na po yung puno eh. Bale sa trabaho po to, driver lang po ako. Sa De Los Reyes, gumuho ang lupa na kinatitirikan ng isang bahay. Wala namang nasaktan. Nagka-landslide rin sa Purok 4B sa Luknab. Tinakpan na lang ng trapal ang lupa para maiwasan ng lalo pang pagguho nito sa kasagsagan ng pag-uulan. Nakita na lang namin, ma'am, na wala na po yung bahay, saka malinis na po dyan, kumuho na po yung lupa. Sabi po ng mga kagawad saka rescuer na tumingin po, yung bahay inanod na po doon sa creek. Nandun na po sa creek yung bahay. Inaalam pa ng otoridad kung nakalikas ang residenteng nakatira sa nasabing bahay. May nagbagsakan ding lupa at mga bato sa Tuba, Benguet. Tinangay ang isang pick-up truck na nakapark sa Asin Road, Tadyangan sa Tuba. Wala namang naiulat na nasaktan. Ang kilalang Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet, nagmistulang lawa. Nalubog sa baha ang mga pananim kasunod ng magdamagang pag-ulan. Biglang umapaw yung tubig. Wala na. Wala na, sira na. Yung pananim namin, kawawa kami. Mangutang ulit. Ipalit ng pananim. 10:00 daw ng umaga kanina nang magsimulang humupa ang baha. Kaninang umaga ay nagpulong ang Baguio City government. We have about 28 families na evacuated. That would translate to about 80, 81 or 82 individuals. We have about 17 houses na partially damaged or damaged. Actually, out of the 17, 2 doon ang totally damaged.
Mel, ayon doon sa mga nakausap naming farmers, no, ang nangyaring pagbaha talaga nagdulot, no, na karamihan sa kanilang mga pananim ay talagang nasira. Malaking tanong daw sa kanila ngayon kung paano sila muling babangon. Samantala, nandito tayo ngayon sa Stobosa kung saan matatagpuan itong hile-hilera na mga makukulay na mga bahay. Pagdating natin dito kanina mga alas 3 ng hapon, halos kalahati lang yung nakikita, no, dahil sa kapal ng fog. Sa mga oras na ito, ang temperatura dito sa Baguio City ay nasa 19 degrees Celsius. Ang ulan pabalik-balik na may kasama pang malakas na hangin. Mel? Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Nasira naman sa hampas ng daluyong o storm surge ang isang kalsada, seawall at mga kubo na nasa dalampasigan ng San Antonio, Zambales. Nakatutok doon live si Darlene Kai. Darlene! Emily, ngayon lang ulit bumuhos yung malakas na ulan dito sa bayan ng San Antonio sa Zambales. As in, ilang minuto lang yung nakakalipas nagsimulang bumuhos yung malakas na ulan buong araw kasi na maganda naman yung panahon dito. Ang naging problema dito sa bayan ay ang malalaki at matataas na alon na sumira sa ilang kalsada at ilang kubo ng mga residenteng dating nakatayo kung saan mismo ako nakapwesto ngayon. Ito ang tumambad kaninang umaga sa mga residente ng Barangay San Miguel sa San Antonio, Zambales matapos ang magdamag na sama ng panahong dulot ng Bagyong Emong na pinalakas ng habagat. Mula sa himpapawid, kita kung paanong winasak ng malalaking alon ang bahagi ng seawall na nagsisilbi ring kalsada. Gumuho ang parte ng kalsada at nauka ang seawall. Sa hindi kalayuan, may isa pang bahagi ng seawall na wasak din. Kitang-kita kung paanong naukayan. Dagdag ito sa naunang sira sa iba pang bahagi na idinulot ng Bagyong Krising. Perwisyo ang dulot niyan sa mga residente tulad sa pamilya ni Rica na may-ari rin ng resort dito. Nasa tapat mismo nila ang isang bahagi ng nasirang kalsada. Sa inisyal na pagtaya ng lokal na pamahalaan, higit 30 metro ng coastal road ang winasak ng sunod-sunod na bagyo. Pero malamang daw nadagdagan pa yan bunsod ng pinsalang ginawa ng Bagyong Emong sa magdamag. Lumalabas na hollow yung laman ng slope protection, but that is not the case during the time na ginawa. Mayroon pong laman yun na bato, may laman yun na lupa. Yung nga lang inaabutan na ng tides na iaanod na po yung laman kaya nagiging hollow at nagki-cave in. Sa buong maghapon, lumalaki ang bahagi ng kalsadang nilalamon ng dagat. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH tungkol dito. Dagdag pa sa coastal road, winasak din ng mga alon ang nasa 30 kubo rito sa Purok Tubi sa Barangay San Miguel pa rin. Puro kubo dati dito sa kinatatayuan kong bahagi ng baybayin ng Purok Tubi sa Barangay San Miguel, pero tulad ng nakikita nyo, wala nang natira. Na wash out at nawasak na ng malalaki at matataas na alon yung nasa 6 na hilera ng mga kubo rito. Ilang poste ng kawayan na lang ang natira sa kubo ni Mang Wilson. Ito po ang pinakagrabing panahon dahil lang bagyo ng nakalipas. Ngayon lang taong na ito ang grabe talaga. Ganoon na lang din ang panlulumo ni Jonalyn sa pagka-washout ng 2 palapag niyang kubo na pangunahin nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Dati naman po hindi po ganito eh. Pero ngayon po simula nung may dredging na yan wala na. Instead na ibalik niya rito, tinatakpan niya yung mga nabawasan na lupa doon. Emily, kinuha namin yung panig ng lokal na pamahalaan tungkol dito sa sinasabing dredging ng mga residente. Sabi ng mayor ng bayan ng San Antonio ay wala naman daw dredging na nagaganap o ginagawa dito sa bahagi ng dagat na sakop ng kanilang bayan. Yung pinsala ay dulot lang daw talaga ng masamang panahon ayon na rin daw sa mga ekspertong kanilang kinonsulta. Emil? Maraming salamat, Darlene Kai.